Hallelujah. Kitang tanan siguro anatay desire nga mahigawas ta sa ato ang gitawag nga kapitos, no? And habang nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, kabalo ba mo na ang kapitos dili na magsugod sa walay kwarta. Kinsa niuyo ni ana. Ang kapitos nagsugod na sa kahuyang sa atong panguna-una. Tama ba? Kahuyang sa atong panguna-una. Buti pasabot, kulang atong kahibalo, kulang ang atong panguna-una sa kamaturan. Ang atong una-una wala ma-align sa mga butang nga gihumana sa Ginoo ba. Og challenge, ang pinaka-challenge ko sa inyo, ang ikaduha sa pinaka-challenge sa panimalay o sa personal na kinabuhi, ang gitawag na tong finances. Tama ba ko? Finances. Kay ang finances, mauna siya ang ingon pa sa kalibutan mo ay nagpadagan sa kalibutan, no? Kung walay kwarta dili mo dagan ang kalibutan. Og ang pulong sa Ginoo nagtudlo nato nga mauni ang pinaka ginaproblemahan sa mga magtotoo. Nga to the point mapurnada ang tanan natong tinguha nga to ang pangunahuna mo improve pa ba. Example, pag wala tay finances, ang atong paminaw medyo aburido. Wala tay finances, naatas kagulanan, naatas kasuko, naatas sa dili stable ang atong pagbati ba, paminaw. Tinuod ba na? Correct. Kay ngano man, imailahan na nga wala ang kapobrehon ug ang kapitos sa kinabuhi wala magsugod sa kakulangon sa kwarta. Tungod na kay nagkulang ta sa panghunahuna may tungod sa kamatuoran. So habang gabasa ko sa scripture, muna ako nabasa. Ikatulong nga Juan. Isaram na ka chapter. Ikatulong nga Juan, verse 2, yung dito Beloved, I pray that you will prosper. Ingnayin ko tapad, prosper. Kasi gusto mag-prosper din niya. Natay declaration unya pohon. Unya pohon. Unya taod-taod. Natay declaration unya taod-taod. Nganong importante ang declaration tungod kay mao ni akong istoryahan karon buntaga before ta nga i-implement na to ang atong pag-declare sa pulong sa Ginoo. Now, this year tudluan ta sa Ginoo unsaon pag-ampo. Kabalo ko nga nag-ampo na mo. Pero tudluan ta sa Ginoo nga i-correct niya ang atong mga pag-ampo sa laom nga pamaagi. Amen ba tani ani? Maigsoon. Hangyo ko sa inyo nga ayaw mo buhi sa inyong gituuhan. Ayaw mo og let go sa inyong gituuhan. Hapit na ta. Amen. Hapit na. Ginatanaw sa Ginoo nga to ang kasing-kasing. Yung siya, Beloved, I pray that you will prosper in all things, be in health. Gawa sa gusto sa Ginoo nga mahimo kang dato, mamuhasinso ka sa tanang butang. Inay mo katapad tanang butang. Gusto sa Ginoo nga mag-prosper pud ka sa health ba? Kay magunsa man nga to ang mga bahandi kung wala na to ma-enjoy ang ato ang bahandi kaya nga to ang panglawas na decay na ba? No? Wala na tay time nga ma-enjoy na to ang kalibutan. That's why, listen to this. 2026, paminaw pa kayo, ang pingi inyong health. Kabalo mo nga, no? Because darkness will cover the earth and thick darkness the people. Naisistema karon puwersa sa yawa nga iyang sudlon ang tanang mga tao. Tanang opportunity ba nga makasulod siya
nga makapamuhat sa inyo ha, o tulo ka butang. To steal, to kill, and to destroy. Mao ni darkness. Mao ni kangit-ngit. Apa niyo ng word sa Ginoo? I pray that you will prosper in all things, be in health, ingon siya dito even as your soul prosper. Ano sa dito? Even as your soul prosper. So before nimo makita ang all things o before nimo makita ang good health, mag-prosper una ang atong panghunahuna, soul. Ang but pasabot sa soul, panghunahuna, ato ang responses sa life, ang atong decision making, ang ato ang will. Kini atong ginahimo nga desisyon ba. So today, isgutan nato na. Maghisgot ko karon unsa ang mga buta nga angay natong pangandaman ug angay natong i-prioritize sa 2026. Amen ba tani-ani maigsoon? Very important niya ko itudlo sa inyo ha. Nana sa inyo ha kung inyo ning dawaton. Ako mga pag-ampo nga inyong dawaton aron walay isa sa ato nga mabiyaan. Masabot pasabot kung mabiyaan. Walay isa sa ato nga malaot. Kung dili kita tanan makalupad ka ba? Makalupad ka nga ma-enjoy na to ang gitagana sa Ginoo nga grasya ani nga tuig. Na ay allocated nga grace nga gi-prepare ang Ginoo for this year. Pero ang Ginoo gusto niya nga ato ning pangitaon, gusto niya nga ato ning isik, ato ning pangitaon, gusto niya nga ato ning i-engage mga igsoon. That is why akong prayer nga tanan ta dinhi nga naminaw mag-engage tani. Amen ba tani ani maigsoon? Daghang mga pamaagi ang yawa nga dili ka pwede maka-engage. Iya kang i-disturb. Iya kang i-disturb nga to the point unsa to importante before nimo makita ang imong all things o before nimo makita ang imong good health, unsay dapat ma-prosper ang imong pangunahuna. So asa tirahon ka sa yawa nga aron ang all things dili nimo ma-enjoy o dili nimo makita o ang good health dili mo abot sa imuha, asa kanya destroy? Iya kang pangunahuna. So tanang pamaagi nga iya kang disturbohon sa pangunahuna, gamiton niya. Kabalutan sa gamiton sa enemy. Imong kakapoy, imong kawalay appetite, posible imong barkada, imuhang habit, mga butang nga diin naghatag nimo og gana nga dili iya sa Dios, gamito na niya. Baminaw pagayo before niya nga masudlan niya ang imuhang kinabuhi nga dili nimo makita ang manifestation sa all things ug good health, iya kang i-destroy sa imuhang mind. Very important ni, maigsoon. Wala na problema sa imong spirit. Kung nito ka kang Jesus Christ as Lord and Savior, you are born again, anak na ka sa Ginoo. Apan ang problema na to karon sa imong soul. Kay dinhi sa soul, dinhi ka mag-matured. Amen ba taniana? Dinhi ka mag-matured. Dinhi ka mutubo. Kaya naman, ang imong soul, imong panghunahuna, mao ang pultahan nga unsa ang manifestation ang gusto nimo ipagawa sa imong kinabuhi. Iya ba sa Espiritu Santo o iya ba sa mga butang nga iya sa kalibutan? Ikaw may magdesisyon, dili ang Dios. Amen ba taniani? Pero ang kusog sa desisyon magdepende unsay nakapapuno sa imong panghunahuna. Balik ko nako, ang kusog sa imong desisyon. Ang kusog sa imong desisyon nagadepende sa unsay nakapapuno sa imong hunahuna. That is why kailangan nato nini nga tuig nga mapuno ang atong hunahuna sa mga butang nga iya sa Dios. Ngano man aron matabangan ta nga makadesisyon ta ug makita nato ang mga butang nga makatabang ug makaayo nato. Amen ba taniana? Nagampo ko nga walay usa sa ato dinhi nga naminaw sa puntingog nga magpasagad sa inyong kinabuhi. Kabalo mo ngano? Kay ikaw ra gyapon mo benepisyo or ikaw ang muantos kung dili nimo tagdon kini. Ang problema pag kay dili ra ikaw, pati ang mga tawo nga nahigugma sa imong mapiktuhan. Amen ba tanian ni maigsoon? Gusto ko masayod mo nga ang yawa wala magbinuang sa imuha. Seryoso siya sa tanan niyang agenda nga ang imong kinabuhi malaglag, iya kang patyon o iya kang gubon. Seryoso ang enemy. That is the reason why seryoso pud na dinhi
nga ato ang pahingusgan ang mga butang nga iya sa Dios. Aron ang atong pangunahuna, unsa to? Mapuno sa mga butang, aron matabangan ta nga atong pangunahuna, makadesisyon sa mga butang nga angay natong desisyonan. O karong muntaga, gusto na ko i-share, excited ko i-share sa inyo ang tema sa ato ang tuig. Every year, nagahatag tag tema sa inyo nganong natay tema, kay tungod mauni ang gusto ipakita sa Dios nato nga may mong focus sa atong tibok tuig. Unsay pwede niya buhaton sa atong kinabuhi. O gusto na ko i-testimony sa inyo nga last year ang atong tema is about the glory realm, ang himaya sa Dios. O kabalo mo, katong nga tuig, 2025, dito ko nakasabot sa mga butang nga lawom, grasya sa Ginoo, nga iya kung gipasabot niini, o that's why nakatudlo ko sa inyo niini, mga butangan. Nakatabang ni pag-ayo sa kuha, una sa pag-ila, padayon kung kinsa ang Dios nga maayo sa atong kinabuhi. Ikaduha, nasabtan ako unsa atong papel ani nga kalibutan. Katong nga tuig is very precious kayo nga tuig sa ako because giablihan ko sa Ginoo sa mga butang sa kamatuoran aron ako ni masabtan personally sa akong kinabuhi o ako ni ma-share sa inyo tanan. Nagampo ko nga wala mo'y latangan. Nagampo ko nga every time nga naihatag ang Ginoo sa ato nga word, precious ni sa inyo No, gusto ko mo simba kay gusto ko minaw sa word sa Ginoo. Gusto ko maminaw sa unsa ang fresh nga revelation sa Ginoo. Because ang word sa Ginoo is mao ang ato ang zaman kahayag sa atong dalan. Buti pasabot kung nagdakaw ka sa dalan ug wa kay kahayag, pwede ka mabangga o pwede ka mahulog. Amen ba tanin ni maigsoon? So importante ni. Ug mao ni ang kailangan nato this year. Inay mo katapad, mao ni ang kailangan nimo karon nga tuig. Inay mo katapad yan. Excited na mo sa atong tema this year? All right, ato ipakita ni. This year will be a year of 2026 is the year of the great light. Great light. Today, explain ako ni sa inyo nganong great light aron moabot sa inyo ang panabot ug maka-adapt mo niini ug mugunit mo niini ang kamatuoran. Paminaw mo pagayo maigsoon. Gitawag ta sa Dios nga moabide sa iyang word. Wala ta mo connect sa Dios o wala ta maminaw sa word sa Ginoo for us to be entertained lang. Naikalahian ang mga butang nga iya sa kamatuoran. Kaya mga butang nga iya sa kamatuoran mubag-o sa kinabuhi. Amen ba taniyan ni Migson? Nag-ampo ko this year, there will be a great encounter sa Dios sa inyong personal na kinabuhi. Kabalo mo sa sekreto nga mabago ang tao, dili simbahan. Paminaw pa kayo Ang sekreto nga mabago ang tao dili simbahan. Kay daghang karong nanimba nga way kabaguhan ang kinabuhi. Ug apil ko niya sa unang panahon. Ang sekreto, paminaw ba kayo? Ang sekreto nga mabago ang tao is ang encounter sa Dios diha sa simbahan. Kung sabot pasabot nako. Kay pwede na to gamit nun ang simbahan sa reliyon. Pero walay encounter, walay tinuod nga pagkakita sa Dios. So sa panahon nga makita nimo ang Dios, adunay oportunidad nga mabago ang usa ka tawo. Ang pangutan na asa nimo makita ang Dios sa iyang pulong. That's why very important nga magtudlo ta sa kamatuoran sa iyang pulong aron makita nato ang Dios. So tiyanta mo, gamay lang nga word nga pwede ka ma-encounter sa Dios, adunay tinuod ka baguhan. Sa una, medyo di ka ganahan, maminaw, katugon ka, wa kay pakialam sa sultis pasto, payog tindog, di ka mo tindog, pagimog, taas kamot, di ka mo tindog. Wala kay revelation. Wala kay revelation ba? But pasabot, dili ka makasakay sa mga butang na instruction sa Ginoo tungkol, wala ka kasabot. But the moment encounter will come to you because of the light of God. Because of the light of God. Ma-change ang atong life. Ma-change ang atong life. Mao ni ang pinaka-importanteng butang sa kinabuhi nato mga tao that we will encounter the presence of God. Wala tayong magtukod din hiya og reliyon, wala tayong magtukod din simbahan just for the sake nga magguot-guota ni sindaton nga maghimot ng simbahan. No, we are here because we are the ambassadors and representative of the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ.
Nga daw adunay Dios naglakaw aning sindaton ug ikaw ni. Mao nay design sa tao sa unang panahon nga gihatod niya ang tao ini nga kalibutan so that the earth will have a God. Ug ikaw ni. Ikaw ni. Amen? Encounter is very important. Naglingkod lang ka diha karon pero the moment na ang kahayag, ang light, ang great light mo hit sa imo, mo abot sa imo, there will be an encounter. Lord, karon na jud ko kasabot ani. Hallelujah. Kabalo mo sa word nga king. Sa panahon nga nakasabot ko ng king, wala na ko gammi ang akong pagsimba. Ang bot masabot sa king, adunay na tag-iya imong kinabuhi. Wala na ka nag-inusara sa imong kaugalingon nga ikaw lang, ayaw ko pakialami, ayaw pasadbi ko ninyo. No! The moment you allow yourself to be subjected to Jesus Christ, ang imong kinabuhi dapat in-line sa kinabuhi ni Jesus Christ. That's a revelation nga nag-hit sa kuha. 2025, King, very important na. That's why tanan akong tumong sa kinabuhi, ma-represent ako ang Diyos. Ma-represent ako ang Diyos. Tanan ako pa, Lord, tabangi ko nga mahimo kong representative mo nga tama, Lord. Sakto. Amen? Amen ba tanan? Hallelujah, maigsoon. Simunta mo yun ang yawa, hipokrito kayo ka. Hipokrito kayo ka, kaya nga naman, napakay makasipyatan. Kabalo mo sabot pasabot ng hipokrito. Ang hipokrito, unsa ang kamaturan, pero pilion nimo nga dili nimo puy-an. Mangutan ako sa kamaturan, diha sa Dios. Kaya abi na itong pagka-hipokrito, lahi. Tama ba ko? Ang hipokrito nga itong nasabtan is, simba-simba ta, pero mao lang gapon itong kinabuhi. Mao na itong pasabot sa hipokrito. No, pero ang Diyos, lahi. Ang iyang hipokrito is mao ni. Hypocrite. That's why ang word, ang pinakaunang mubagawas ni Jesus Christ sa mga Pariseo, hipokrito mo. Kung sa hipokrito, but pasabot, naanay kamaturan. Naanay kamaturan. Giingnan ka sa Ginoo, you are forgiven, you are holy, you are my child, you are my representative. Maunay kamaturan. Pero pilion nimo nga dili na puy-an, that's hypocrisy. Buti pasabot, tanang oportunidad sa Dios nga pasayloon ka, gipasaylo na ka. Puy ipadayon ang iyahang kamatuoran. Ayaw pabilin sa mga butang nga sa tanaw nimo pakyas sa 2025. Why? Because this is a year of great light. Paminaw mo pagayo, ang light dili mo condemn nimo. Inay mo katapad, ang light dili mo condemn nimo. Walay condemnation sa light. Dili kay condemn sa light. Usa kay gayon niadto nga adunay babae nga nasakpan, nga nanapaw. Caught in the act. Unsay bot pasabot sa caught in the act. Masobra pa to karon sa nahitabo. Karon videohan man nato i-post sa social media. Daghan makita. Kato gikuha gyud caught in the act. O gidala nila kang Jesus Christ ug ningon sila magtutudlo. Ingon sa balawod ni Moses, maminaw mo pagayo. Ingon sa balawod ni Moses, kining bayhana nga na-caught in the act sa pagpanapaw, bato ni hangtod mamatay. Unsay kasulti nimo niini? Og ningon si Jesus Christ, niduko siya, nisulat siya sa bato. Dili to yuta, bato to. Ang inyong translation sa Bisaya, yuta. Wala yuta dito sa templo. Bato to. Ingani. Og ningon si Jesus Christ, okay, sakto na inyong gingon. Kinsay walay sala ninyo may unang mo bato. Paghumana ni ato, sa lakto na pag-istorya, wala nila patyang babae, tama? Ug humana to nga verse, ningon si Jesus Christ. Ningon si Jesus Christ, ako maong kahayag sa kalibutan. Buti pasabot, light will not condemn us. Ang kahayag sa Dios dili mo condemn nimo. Unsay but pasabot sa kahayag? Ang kahayag, tabangan kaniya. Nga makapuyo ka sama ni Kristo bisan pagkaron sige tag kapakyas. Tabangan kaniya. Basta i-align lang nato atong kinabuhi niya, kinabuhi karon diha sa kahayag sa Dios. Ayaw igawas, pamilya mo. Ayaw igawas imong kaugalingon diha sa kahayag. Ayaw gawas. Ayaw abide sa kangit-ngit. Because the light is already shining. Nanay kahayag, mga ikson. So this year, this will be our year
of great light, mga igsoon. This year will be our year of great light. Ang buot pasabot ni Ana, God will expose Himself. Iyang expose ang iyang kaugalingon, aron ang iyang kinatibuk-an ba? Imong mapuy-an. Amen, bata ni Ana, mga igsoon. Very important niya kung gitudlo sa inyo, tungod kay mauni ang gitudlo sa Ginoo nato niini nga tuig. So before ko magpadayon, maghisgot ko may tungod unsa ang kahulugan or unsa ang dalon sa kahayag, unsa ang significant sa kahayag niini nga gingharian nga naata. Aware ba mo niya nga nata karon sa gingharian sa Dios? Aware ba mo niya? Very important nga dapat una aware mo niya. Wala ta karon sa ekonomiya o sistema sa kalibutan. Kung nituo ka nga ikaw follower ni Jesus Christ, nakakaroon sa usa ka realidad nga ang tawag gingharian sa Dios, buti pasabot ang tanang ekonomiya o sistema nga imong gipuy-an karon mauna ang ekonomiya o sistema sa Dios. Dili ang kalibutan. So unsay mga butang nga nahitabo sa kalibutan dili ka maapektuhan. Why? Because naa ka sa bag-ong sistema ug naa ka sa bag-ong ekonomiya. Maapektuhan ka kung imong panghunahuna imong igawa sa ekonomiya sa Dios. Umutan-aw ka sa ekonomiya sa kalibutan. Amen ba taniyan eh? Ug kabaluta nga kinsa ang superior. Mas superior ang ekonomiya ug sistema sa Dios. To the point ningon siya sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga kining akong gipadala pinaagi sa akong anak, gobyerno ni. Amen ba taniyan eh? Gobyerno, and the government was upon his shoulder. Panggobyerno ni. Buti pasabot adunay sistema, adunay otoridad, adunay ekonomiya, kung maghisgot tag ekonomiya, maghisgot tag otoridad, naglangkob na sa usa ka gitawag na to nga kahimuan ug mao na gitawag na panggobyerno. So ang pinakabutang nga ihatag sa Ginoo nato niini nga kalibutan is maong iyang panggobyerno. Apan ang problema nato mga magtotoo kay sa 2026, paminaw pagayo. Ang atong 2026, ato pang gipahimutang ni ini nga gobyerno sa kalibutan. O kining gobyerno sa kalibutan, kabalutan nga kini shaking ni siya karon mga igsoon. Amen ba taniyan mga igsoon? Shaking ni siya, mga ko sa inyo ha. Pag inyong ibutang inyong paglaom sa paggobyerno sa kalibutan, wala lang sa Pilipinas, sa kalibutan ba? Iyon ang word sa Ginoo. Darkness will cover the earth. Gusto ko makasabot mo niyan eh. Ma-appreciate niyo kung pasabot sa great light. Darkness will cover the earth. Ayaw ka ng darkness dahil so, hindi na dagom. Wala ni nagisgot ng dagom. Ang kangit-ngit nga mo, tikrop sa tibok kalibutan, wala ni maghisgot og ulan nga dagom, uy, ngit-ngit. No! Panghitabo ni, puwersa ni sa kangit-ngit nga iyang pagabuhaton, nga ang mga tao din kalibutan maalaot. Na gusto ko makasabot mo na ni. That's why kailangan niyo pangitaw ng light. Kailangan mo inline light. Kailangan niyo dawaton ang kahayag. So unsay significant? Unsay kahimuan ini sa atong kinabuhi? Kining gitawag na to nga light, mga igsoon. Number 1, magisgot ko mahitungod sa light. Unsay significant sa light sa imong kahimtang karon? Alright, so mo ni number 1. Dwelling place. Ang buot pasabot sa light, sa gingharian sa Dios, sa perspective sa Ginoo, ang buot pasabot sa kahayag, number 1 is dwelling place. Puloy-anan sa Dios. Amen ba taniyan eh? Puloy-anan sa Dios. Buot pasabot, kung ang kahayag puloy-anan sa Dios, every time nga i-expose sa Ginoo ang iyang kahayag diyan nimo, muabot sa imuha ang iyang puloy-anan. Amen ba taniyan eh, maigsoon? Alright, gusto na ko ni i-detalye gamay sa inyo ha. Sukad nga nagsugod ang sinugdanan, aduna na Dios. Balik ko na ko. Wala pa nagsugod ang beginning, ang Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1, ingon na, in the beginning, God created. So wala pa buhata sa Dios ang mga butang na anay Dios.
Amen ba taniyan eh? Andunay na Dios. Nagtuo ko sa una, paminaw pa kayo, nagtuo ko sa una, nga ngit-ngit tanan, as in ngit-ngit. Muna akong pagtuo sa una, nagtuo ko nga, ngit-ngit ang tanan, ang universe, ngit-ngit kayo. Wala pa universe, ha? Ang universe, gikan sa Dios. Gusto ko makasabot mo na, gusto ko, dalon ang inyong pangunaw na kung asa nagsugod ang Dios. Sa wala pa universe, naanay Dios. Ang universe, gikan sa Dios. That's why yung Ginoo, naghimo siya. In the beginning, God created the heavens. Ang buot pasabot sa heavens, universe. Dili lang ng panganod. Heavens, plural. Daghan, heavens. Heavens and the earth, specific earth. So, ang universe, gikan sa Dios. So, before sa universe, before sa heavens, ingon sa Apostol Pablo, adunay tulo ka layer sa heaven. Kini makita na to, kanang blue, og sa ikatulo nga heaven, nga diin nagpuyo ang trono sa Dios. Before niya gibuhat ang yung trono, gusto ko makasabot mo, before niya gibuhat ang heavens, ang Dios na ana. So nagtuo ko nga ngit-ngit. Pero mao ni ako nasabtan. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Kung basahon. He alone was immortality, dwelling in the unapproachable light. Unsa daw yang puyan? Ang bot pasabot sa unapproachable light, dili maduulan nga kahayag. It's too bright nga makasulod ka. Unsa akong gingon? It's too bright. Dili tungod kay bawal. Kundi mao ang iyahang countenance, mao yang presensya nga bisang unsa nga minugna sa Dios, dili makaharong sa iyahang atubangan. Dili bawal, kundi dili lang ato makaya. Amen pa taniyan eh. O gingon din niya, kini nga unapproachable light, whom no man has seen, walay nakaila, walay nakakita. Whom be honor, eternal power, mauni ang kagamahanan kahom sa Dios. Now, before nagsugod, ang beginning, that's why niyo na Ginoo, okay, maghimo ko og creation, maghimo ko og universe, o maghimo ko og kalibutan earth. Amen pa taniyan eh. Focus mo din niya. Gusto ko mag-focus mo. So, gihimo niya ang heavens, okay, og earth. O kini nga light, but pasabot, maigsoon, kini nga kahayag, mauni ang puloy-anan sa Dios. Before siya naghimo og minugna, nagpuyo na ang Dios sa iyahang kaugalingon. Asa nagpuyo ang Dios? Sa iyang kaugalingon. Iyon ang word sa Ginoo, nga nagpuyo ang Ginoo sa dili madulang kahayag. Ug mabasa na to sa 1 John, ingon dito God is light. So buti pa sabot nagpuyo ang Dios sa iyang kaugalingon. So wala pang minugna niya, grabe na ang kahayag. Pinakauna nga origin ang kahayag. Nga to the point, paminaw pa kayo gusto ko kasabot mo wala gyud kang ngit-ngit. Wala asin wala kang ngit-ngit nga naman. Kahayag lang sa pinakaunang sugod sa tanan. Kahayag nga naman naa ang Dios. Amen ba taniya na, Maigson? Now, ang Dios nagpuyo sa siyang kaugalingon. Ug ang iyang kaugalingon mao iyang gipagawas. So dinha sa iya namugna ang universe ug namugna ang earth. Kabalutan nganong gibutangan niyang earth kay maghimo siyang tao puhon. Tama ba ko? Maghimo siyang tao sa Genesis chapter 1 o sa chapter 2. Maghimo siya og tao ba? So, ang universe gikan sa Dios. Walay kang ngit-ngit. Gusto ko makasabot mo na, walay kang ngit-ngit. Now, paminaw mo. Very important ni. Ikaduha. Unsa ang light? Sa significant na to, unsa ipot pasabot kung maghiskot ag light? Puloy-anan. Puloy-anan. Puloy-anan sa Dios. Ikaduha, law and instructions. Law and orderness. Justice. So kung mayroon tag light, ang but pasabot sa light,
Maigsoon, ang buot pasabot sa light, kung may tag-law, kung makadungog mo og law, unsay buot pasabot pag makadungog og law? Negative, positive. Kasagaran mo nga, law, balaod na po, kapuya, nasundon, ay. Because, na-miss na to, paminaw pa kayo, na-miss na to ang importance sa law. Ang buot ipasabot sa law is not to restrict you. Dili ka bawalan. Ang buot pasabot sa law is orderness. Kahapsayan. That's why naghimo na ito mga konsehal din og balaod. Ngano man, aron i-restrict ang tao? Na bawal ta manigarilyo ng public. Bawal ta magpaboto. Aron bawalan ng mga tao? No. Aron adunay orderness. Nganong lahi ang itong perspective sa law tungod kay lahi na ito pagsabot? Ang law, ang balaod, is orderness. Justice ba? Kaangayan. Amen ba taniyan Kaangayan. Dili na to restrict you. Ma-restrict lang ka kung imong i-disobey ang law. Tama ba ko? So, ang law is a light. Dili negative ang law. Dili negative ang balaod. Kaya ang balaod mo ang mo plastar sa tanang butang. Mo disiplina sa tanang butang. Mo'y mutudlo na to, mo giya sa tanang butang. Amen ba taniyan Maigsoon? That's the significance of light. So, every time nga ang light mo abot nimo, adunay orderness imong life. Sabtan ba ni? Every time mo moabot ang light sa imo ma-change imong life, ma-align imong life diha sa alignment sa Dios. Dili magyagaw imong life, naanay direksyon imong life. Every time ang light sa Dios moabot nimo, adunay alignment imong kinabuhi. Kabalo ka asa ka paingon, kabalo ka unsay bawal sa imo, kabalo ka unsay makaayo sa imo, kabalo ka unsay makadaot sa imo. That's the significance of light every time moabot ang light sa kinabuhi sa tao. Amen ba tayo Maigsoon? Ang tao, ang tao nga walay direksyon sa kinabuhi, wala nakadawat sa kahayag sa Dios. Naman siya simbahan lagi pastor. Naa siya simbahan pero wala siya encounter sa Dios. Very important na encounter. Very important. Ang imong masabtan. Because number 3, ang sabot sa light, number 3. Number 3 is understanding. Kung maghisgot tawag light, ang sabot na ng light is kahibalo. Panabot. Amen ba taniyan Maigsoon? So every time maabot ang light sa imo na ay masabtan. Aha, kabalo ko. Kabalo ko nga naano ni sa kuha ba? Karon na-receive na ko. Na-receive na ko. Nakasabot ko. Nakasabot gani ko sa wa pa nasabtan ni pastor. Why? Because light is very personal. Personal kayo ang light na to the point iyang i-change ang imong mindset. I-change niya ang dagan sa imong panghuna-huna. Amen ba taniyan Maigsoon? Every time mabot ang light. In Psalms chapter 119, yun ang words the entrance of your word gives light. Ang pag-abot sa pulong sa Ginoo, that's why, pamina mo, every time nga moabot ang light sa imo dili na kaganahan kung dili ka makaampo. Dili na kaganahan kung dili ka maka-devotion. Why? Na is something nahitabo sa imo Nga dili na ka makabalibad because you understand, nakasabot ko. That's why kung sa katao, kung sa Kristohano nga pugsunonon, wala pa niabot siyang light. So, buti pa sabot, light will give you maturity. Every time maabot ang light sa iyo sa ka magtuto, kana nga magtuto, dili na magpabilin sa iyang pagkabata. Mo-grow na siya. Why? Because light will help us to grow. Amen ba taniana, Maigsoon? Dili ka mo sugot nga mahuman imong adlaw nga dili ka kaampo. Mahuman imong simana nga dili ka ka-devotion. Dili ka mo sugot nga ang imong tuhod dili makaluhod. Why? Because you understand something na kay nasabtan nga wala nasabtan sa uban. Ug kabalo ka nga kung dili nimo na buhaton, walay mahitabo sa imong kinabuhi. Nagtuo ba ang kinabuhi sa usa ka espirituhanon nga butang dula-dula ni? No. We are fighting the forces of spirits. O ang forces of spirit, dili nimo kaya sa pinaagi sa flesh. Dili nimo makaya. Dili nimo makaya. Because we are dealing with spirits. We are dealing with spirits. Nagtuba ka kanay mong kapoy mo ko pastor, kapoy ko basa, kapoy na kayo gikan trabaho. Nagtuba ka nga kapoy lang. No, ang influence niya na is naa sa imong mind.
Unsay nakaingon sa imo nga kapoy ka nga wa kay panahon sa pulong sa Ginoo, pero nakay 5 ka oras nga sige kag cellphone. Ano yun sa nimo na paghuna-huna? Yun sa nimo na paghuna-huna? Come on, yun sa paghuna-huna. Kapoy mo ko sa trabaho, dili ko kabasag pulong sa Ginoo. Pero nganong nakay panahon sa imong cellphone? Because wala ka nag-deal niya o flesh, nakipag-deal tag spirits. Dili niyo na makita, pero nag-influence na sa inyong utok. O kanang spirit, nga naa din nga naa sa imong panghuna-huna. Stronghold na. O yun ang word sa Ginoo, na makawagtang ra ni ana is mao ang kahibalo. That's why we need the light of God. We need the light of God. That's why, this year, balik ko na to ang ato ang Bible study every Wednesday. Every Wednesday, doon na tayo Bible study. We will dealing with the importance of the kingdom of God. Amen? Ikaw pat. Kung sabot pasabot sa light. When we talk about light, we're talking about the life of God. So every time nga moabot ang light sa Ginoo sa imuha, you are receiving the life of God. John chapter 1, yung word sa Ginoo Adria. In Him was life, and the life was the light of man. So every time nga moabot ang light sa imuha, you are receiving the life of God. Mao ni ang reason nganong naluwas ka. Wala ka naluwas kay buotan ka. No! Napay mas buotan nimo, sutihan ta ka. Napay mas buotan nimo. Niya kalibutan mo nga, buotan kay ko. No, napay mas buotan nimo. So kung pagkabutan mo yung rason sa Ginoo, nga luwason ta, ingon sa Apostol Pablo, mahimong walay kapusganan ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. So unsay rason? Unsay sukdanan? Paminaw pa kayo. Unsay sukdanan sa kaluwasan? Ang sukdanan sa kaluwasan, imong gidawat ang kinabuhi sa Dios. Maura na pinaka-importante. Every time mo abot ang light, that's why ang word is very important. Kaya ang word diha kanya pasabton, unsay imong dawaton o unsay imong i-reject. Amen ba taniya na? So, ang light sa Ginoo, mao ang light sa mga tao. Ang light sa Dios, pag moabot ni sa imo, pag imo ning dawaton, you will live. Imong puy-an ang kinabuhi sa Dios. That's why dili na kaganahan sa mga butang iya sa kalibutan because you have a new dimension of life. Kasabot mo sa akong gisulti. Dili na kaganahan. Kaya dili na mao imong sistema. Kabalo na kaunsa makaayo nimo. Kabalo na kaunsa makahatag sa imo butang nga diin makabenepisyo ka. Mo ni ako nasabtan, every time you receive the light of God, ang imong health ma-preserve. Mo na akong challenge. Mag-ampo ta this year nga walay mga hospital. Amen. Hallelujah. Kung maglisod kag to niya na, paminaw, kung maglisod kag to niya na, nag-ampo ko nga moabot ang kahayag sa Ginoo nimo. Natoy one time nga si Joshua tigulang na og ningon ang Ginoo sa panahon nga si Joshua ni sulod sa maong dapit wala nay kasamok ang niabot hangtod siya namatay. Gusto ko ni anak nga declaration. Joshua find rest sa territory nga iyahang giilog. Pero kailangan ta mo ilog igsoon. Kailangan ta makasabot, kailangan ta mo sulod, kailangan ta mo engage. Kailangan ta niini nga mosulod ani nga kahayag. Amen ba taniya ni Maigsoon? Ang kahayag na nimo. Asa mo kumusulod, pastor, nga naman ka sa kong kahayag? Musulod ka sa kamaturan. Kayo mo pangununa, pwede mo kontra o pwede mo dawat. Ikaw, kalima. Every time you receive the light of God, you are receiving God. We are not receiving religion. Wala tayong magdawat. Kami born again Christian, kami evangelical, kami Protestant, kami ingani. No. We are not dealing with denomination. We're not dealing with religion. The moment when we speak about light, we speak God. Amen. Mautan mo, unsa mo? Unsa mo nga grupo? Unsa itubag ninyo? Nakoy barkada sa Kidapawan, nakita mi itong Pasko. Kasi brad, naglibog kog tubag ba, nangutana sa kuha. Ano naman? Nangutana sila kung unsa ta nga kuan. Born again Christian, evangelical. Wa ko kasabot na, brad. Kung mas maayo na, kaya wa ka kasabot na. Because the moment nga imong masabtan, ang itubag lang nimo, I am a child of God. Unsa ka nga grupo? No, wa may nagdala grupo. Basta anak mo sa Dios.
Because the moment nga imong hungitan sila sa ilang gusto mahitabo, imong ginapatambok ang ilang garbo. Amen. Amen ba tani ana? That's why wala taga-debate din, wala taga-debate din because ang panga-debate iyan na sa reliyon. We are progressing and advancing the kingdom of God. Natay plano this year, may gusto nyo, sabay mo nga plano. Manggawas ta simbahan. Mag-adapt tag mga community. Mag-share ta sa mga butang ato na sabtan. Amen. Dili ang dado ng mga tao din hiya. No. Kundi dalaw ng Dios sa ilaha so that they will shine. Sama si Kristo nga niadto sa Gentiles of Galilee. Galilee of the Gentiles. And great light was shown to the people who live in darkness. Why? Because the moment na maabot ang light, God is there. Ang Diyos ilang makita. Nag-ampo ko nga today, inyo makita ang Diyos. Yun ang words, arise, shine. For your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. And the glory of the Lord has risen upon you. Nagsigana ang Diyos sa imuha. Nagsigana. Nagshine na. Nanas imuha. Ang trabaho na to karon ato ng paggawas. Amen ba taniyan eh? Kasi gusto mo pagawas na yun. Last, og diri ko mag-end. Usually, ang akong title, hatan ako sa pinakauna, pero ang title na to karon is, Let There Be Light. Ningon ko sa inyo ganina, walay kangit-ngit. Amen ba tato? Walay kangit-ngit. Pero sa panahon nga gibuhat niya, ningon ang word sa Ginoo. Verse 2 sa Genesis, kung yung basahon. In the beginning was the Word, and the Word, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form. The earth was without form. Gusto ko makasabot mo. Timpasa. Nabay Dios nga mohimo og imperfect. Nabay Ginoo, nabay Dios nga mohimo og imperfect. Nganong naamay dark. Nganong naamay void. Nganong naamay wala na form. Mao na na-miss na to. Gusto ko makasabot mo. Na-miss na to ni pagsabot. Ang Genesis chapter 1, perfect. Heavens and earth, perfect tanan. But the moment nga si Satan nagrebelde sa Dios, si Satan, siya ang unang prince din niya sa universe, siya ang sinaligan sa Dios. Iyan gikurap. Once nga makurap ang prince, makurap ang territory. That is the reason why nga ang earth is void ug ang tanan nga naa sa earth wala na sayang sakto nga order. Adunay disorder. Why? Because ang una nga prince din hiya nga mao si Satan nagrebelde sa Dios. So kailangan adunay recreation mahitabo. Ang chapter 2, listen to this. The earth was without form and void, and darkness was on the face. Nganong naay darkness? Nga ang Dios wala may darkness. Tama ba ko? Pero nganong naay darkness? Why? Tungod kang Dios. Si Satan, ani nga time? Nakasala sa Dios. O yun diri ha? And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Number 1, kailangan ta makasabot nga naay Holy Spirit nga nag-uban sa disorder ng mga lugar. Paminaw mo, unsay disorder sa imong panimalay karon? Unsay disorder sa imong panimalay karon? Nagtuo ka nga kanang disorder, wala mag-uban ng Ginoo, mali ka. Nag-uban. Nabay nakita nimo sa imong mga anak karon nga na disorder yang kinabuhi. Nagtuo ka nga ang Dios, wala mag-uban niya. Nag-uban. Iyon ang word sa Ginoo. Sa panahon nga adunay darkness, sa panahon nga nay void, adunay disorder, na ang Holy Spirit nag-hovering diha. Na ang Holy Spirit, pero adunay buhato ng Dios nga ma-change o masakto kana nga disorder. Verse 3. Very important nga verse. That's why yung word sa Ginoo. Let there be light. Now, excuse me. Kana nga light, dili na bulan o dili na adlaw. Kaya ang adlaw o bulan gihimo niya sa chapter 14. Paminaw po kayo. Dili ni adlaw o dili ni bulan. Pag-ingon sa Ginoo, let there be light, dili ni adlaw o bulan. Kaya ang adlaw o bulan gihimo niya sa verse 14. So, ang sa ibang pasabotan ng light. Mao to itong itistadihan gina. Let the dwelling of God be upon earth.
Let the law and justice and orderliness of God be upon the earth. Let the understanding of God be upon the earth. And let God, the life of God, be upon the earth. Ang kalima, even God, let God be upon on earth. Buot ipasabot, God, extend Himself sa disorder na kalibutan. The moment nga imuhang dalon ang kahayag sa Dios sa disorder nga kahimtang, dark nga kahimtang, there will be a recreation and there will be a transformation. Nagtuo ka nga walay kaluwasan sa imong mga anak sa iyang kahimtang karon, sa imong financial, sa imong kinabuhi karon, tanan nga pwede adtuan sa kahayag sa Dios, there will be a change and transformation. Hallelujah. So today, di na ito ipakahilom. You know what, sige no? Two principles, very important. Number one principle, we must understand that there is a Holy Spirit. Paminaw pagayo. We must understand that there is Holy Spirit. Na si Holy Spirit. Number two, you need to speak out. God said. Paminaw pagayo. God said. Unsa pinakaunang word nga nigawa sa imo sa 2026? Unsa? Negatiba? Very important. Kung kabalo ka, listen to this. Paminaw nilang, very important nilang. Kung kabalo ka ang Holy Spirit nag-uban nimo nini ang kalibutan, all you need to do to activate the Holy Spirit is to speak the Word of God. Amen. Amen, batanyana. Wala magdepende sa Dios, nagdepende nimo. Kaya ang Dios na ang Holy Spirit sa kalibutan. Kasabot na mo ni ana maigsoon. Every time you understand dong 2027 na hapit. Ayaw negatibo because the moment imong negatibo, lahi nga spirit ang mo activate. Ang spirit of darkness mo activate. Amen. Likaya na to, Maigson. Kung mahimo, likaya na to. Amen ba tanihana? Amen ba tanihana? If you understand that there's a Holy Spirit in this earth, you will act like God. Muna gipasabot sa Ginoo sa kuha. Act like me. Start your year with declaration and recreation. Ang word gigamit, paminaw. Ang unang pagbuhi sa Ginoo sa iyang word, not for communication, but for creation. So the moment ka speak ka, you are creating something. The moment ka speak out ka, you are creating something. You will act like God. So the moment ka mag-speak ka bad words, you are creating the forces of the enemy. Ang mahitabo sa imong year. So choose life. Choose God, choose light. Let there be light. Willing mo participate na karon adlaw? We will have declaration today and we will declare tanan nga kaayo sa Ginoo nga iyang buhaton. Paminaw mo ang inyong heart, listen to this, gingnan ko sa Ginoo, do not doubt. Speak whatever you say, do not doubt. Do not doubt. Mu-doubt ka tungod kay nakatunan nga mali. Mu-doubt ka. Imposible ni. Dili tinuod. Kutob na istorya. No, if you doubt, you will not see manifestation. You will not see manifestation. Do not doubt. The moment na nakita sa Diyos ang disorder sa earth o sa universe, ang Diyos wala mag-doubt. It's simply act the light. Let there be light. Kasi gusto mag-declare na sa imong circumstansya. Hinumdumi ang mga tao ngayon mo ang deklarahan ini. Mga butang, mga pangitabo. Let there be light sa akong anak, Lord. Lord, let there be light sa akong bana, Lord. Lord, let there be light sa ako ang mga igsuon, Ginoo. Let there be light, Lord. Let there be light. Let there be orderness. Let there be life, Lord. Moabot sa ila, Ginoo, ang imuhang puloy-ana. Moabot sa ila, Lord, imong paghari, imong gingharian. Let there be light, Lord.
Hallelujah. Hallelujah.